Mag-iingat lang kayo kasi motorized po ang pagsarado nito. Huwag na huwag niyong ihaharang yung daliri nyo, yung kamay nyo, or yung ulo nyo, kundi hindi po ako masyadong fan ni Vice Ganda, pero humanga naman po ako sa kanya kasi isa po siya dun sa mga sikat na celebrities na nag-take time para pumunta doon sa nakaraang rally against corruption. At doon nga po ay pinakita niya na talagang galit na galit siya kasi isa po siya sa mga pinakamalalakas magbayad ng tax. Kaya syempre kung malalaman mong yung tax na binabayad mo ay nananakaw lang, maiinis ka rin. Sa laki nga po ng kinikita ni Vice Ganda ay afford niya na bumili ng isang Tesla Cybertruck na naghahalaga ng 11 million pesos. Pero hindi po siya katulad nila Sara Diskaya or nila Bryce Hernandez na yung pinambili ng sasakyan ay galing sa hindi magandang paraan. Ito pong si Vice Ganda, ginamit niya syempre yung kanyang talento. Kaya lang guys, although itong Tesla Cybertruck ay mamahalin at saka maraming high-tech features, marami rin pong may ayaw niyan. At marami rin pong nagsasabi na ito ay ang pinakamalaking failure ng Tesla or ni Elon Musk. Itinuturing na most anticipated at most hyped car ng Tesla itong Cybertruck. Grabe po kasi ang marketing na ginawa ni Elon Musk dyan. Sobrang kakaiba ng itsura nito. Hindi mo nga akalain na ito ay isa palang pickup truck kasi mukha po itong sasakyang pangkalawakan. Meron nga po tayong viewer ang sabi niya sa akin ay para daw oversize na panggadgad ng yelo. Alam nyo guys, nung introduce ni Elon Musk yung prototype nito, umabot sa 2 million ang nagbigay ng $100 as reservation fee. Kaya lang maraming delay po ang inabot ng production nito kaya na-i-release ito after 4 years pa. At ngayon po ay patapos na ang 2025. Out of the 2 million na nagbigay ng $100 reservation fee, mahigit 50,000 lang po dyan ang natuloy at bumili talaga nung actual na Cybertruck. Marami po ang nagbago ang isip. Ang gara naman po kasi talaga ng design. Ang shape po nito ay puro kanto. Actually, sa labas nga po, ang nakikita ko lang na may kurbada ay yung mga gulong. Kahit nga po yung tapalodo ng gulong ay angular din ang design. Kaya kung sakali magkakaroon ka nito, kailangan mag-ingat ka sa paglilinis nito kasi literal na pwede kang masugatan dun sa mga matatalim na edge. Ang isa pa pong kakaiba dito sa Cybertruck, yung body po nito ay yari sa makapal na stainless steel. Yung mga regular cars po kasi natin, nagrereklamo na nga yung iba kasi maninipis na steel sheets daw ang ginagamit. Ang kaganda naman po kasi ng maninipis na steel sheets ay naipe-press po ito at naikokorte sa iba't ibang klaseng shape. Yang ganyang style po ng paggawa ng sasakyan ay hindi pwede sa stainless steel, lalo kung makapal. Ang pwede lang pong gawin dyan ay lagyan ng mga tupi. Tapos sadya po itong inilabas ng Tesla na walang pintura. Kaya marami pong bumili niyan na hindi type yung itsura ng stainless steel, pinapipinturahan nila or pinababalutan nila ng vinyl wrap. Ang dahilan po kasi ni Elon Musk, gusto niya kasing maging very minimalist itong Cybertruck. Kaya very basic na triangular shape ang design tapos walang tintura. Pati nga po yung mga side mirrors nito ay triangular din ang shape. Sa harapan naman po nito ay may higanting windshield na halos ma-occupy na yung buong front. Tapos sa left side po niyang windshield, diyan nyo naman makikita yung nag-iisa at higanting windshield wiper. Na pag hindi ginagamit, ang posisyon po nito ay patayo. Sinadya din daw po na ganyan ang posisyon yan para daw mas aerodynamic. Kasi daw pagka yan ay nakahiga, na tulad sa mga ordinaryong sasakyan, nakakasagabal daw po sa airflow. Wala rin po kayong makikita na kahit anong logo ng Tesla sa kabuuan nitong Cybertruck. Di tulad ng mga regular cars na mayroong logo sa harap, sa likod, sa mga gulong at kuminsan pati nga po sa mga tagiliran. Hindi daw po kasi yan kailangan ng Cybertruck dahil once na makakita ka nito sa daan, alam mo kung anong sasakyan ito. Ang mga gulong po nitong Cybertruck nung unang inilabas ay mayroong mga cover or hubcap na specially designed para lang dito sa Cybertruck. Kaya nga lang parati daw itong nauumpog doon sa sidewall ng gulong pagka nalulubak ng malakas sa off-roading. Kaya pina-recall po yan ng Tesla. Ang size naman po ng mga gulong nito ay 285/65 R20. Specially designed din po yan na ang nagpo-produce lang sa ngayon ay Goodyear at saka Pirelli. Mapapansin niyo po na kakaiba yung mga geometric patterns nito doon sa sidewall. Tapos guys, doon po sa backside ng wheel arch nito, may mapapansin kayong triangular shape na cutout.
kung saan nakaposisyon yung blind spot camera. Sa may likurang wheel arch naman ito sa left side ay may kapirasong panel na kapag pinindot mo ay bumubukas, dyan naman po located yung charging port nito. Pag pumunta po kayo sa harap, very minimalist din yung design. Mayroon po itong isang mahabang light bar. Pero hindi po yan ang actual na headlights niya kasi yung headlights po nito ay nasa may bandang baba sa magkabilang side. Tapos dyan na rin po nakalagay sa magkabilang sides na yan yung turn signals. Doon naman po sa likod mayroon ding light bar na mahaba. Pag tinapakan nyo po yung preno, square na ilaw yung magpa-flash. Yan na din po yung turn signal light niya. Sa gitna naman po niyang light bar sa likod, ay may makikita kayong maliit na camera dun sa may bandang gitna. Hindi po yan para sa backup camera. Yan po ay camera para sa rear view mirror. Kailangan po kasi yan dahil yung rear view mirror na nahandun sa loob ay halos walang silbi. Kasi guys, yung bed nitong Cybertruck ay nakaanggulo hanggang doon sa may bubong. Kaya kapag nakasara yung cover nito ay wala kayong makikita doon sa rear view mirror. Doon kayo titingin sa may screen para makita nyo yung likuran. Pero pwede nyo rin pong itupi itong cover ng bed. May pipindutin lang po kayo doon sa may gilid. Pwede nyo naman pong gamitin yan na nakatupi yung cover ng bed. Kaya lang ang sabi po ng Tesla, nakaka-apekto daw po yan sa aerodynamics at saka doon sa total range ng battery. Kaya mas marami pong owners ng Cybertruck na hinahayaan na lang itong nakasarado. Ang kagandahan naman po niyang cover ng bed na yan ay matibay. Kahit po tayuan niya ng isang adult ay hindi po yan bibigay. Tapos kung ano man po yung mga ilalagay nyo sa likod nito ay hindi maaarawan, hindi mababasa at hindi mananakaw. At sa tingin ko po ay kayang ilatag dyan ng isang buong plywood na hindi katulad sa mga regular pickups na nakakaistorbo yung pinakatambol ng mga gulong. Sa left side naman po ng bed ay may makikita kayong maliit na panel na kapag binuksan nyo ay mayroong mga electrical outlet. Meron po yung 220 at saka 110 volts. Kaya very handy po ito doon sa mga district engineers. Kasi kahit mapunta sila doon sa mga site or mga projects nila na walang kuryente, ay pwede silang magsaksak dyan ng mga power tools. Yan ay kung sakali lang naman na hindi ghost project yung pupuntahan nila. Tapos guys, yung dulong part nitong bed ay mayroon din pong compartment na pwede nyong paglagyan ng kung ano-anong mga bagay katulad ng mga casino chips. Tapos pwede nyo rin po yung gawing cooler. Lalagyan nyo lang po ng yelo. Pwede na kayong magpalamig dyan ng champagne. May drain plug po yan sa baba para hindi kayo mahirapang maglinis. Ang hassle nga lang guys ay napakalaki ng tailgate nito. Kaya kapag ito po ay nakababa, mahihirapan kayong abutin yung mga bagay na nailagay nyo dun sa dulo. Pero no worries naman dyan guys kasi alam nyo itong Tesla Cybertruck ay adjustable ang height. Pwede nyong i-lower dyan para maabot nyo kung ano man yung mga inilagay nyo dun sa bed. At kung kayo naman po ay mag-off-roading, pwede nyo naman pong i-adjust ng mataas yan ng hanggang 17 inches ang ground clearance. Kapag papasok naman po kayo sa loob niyan, ang una nyong mapapansin ay wala po itong mga door handles. May makikita po kayo dyan triangle na umiilaw sa may gilid. Yung po ang pipindutin para bumukas ng konti yung pinto. Tapos kayo na magbubukas niya ng todo para kayo makapasok. Sa loob nga lang po nito ay medyo disappointing kasi very minimalist din ang interior. Napakalayo po dun sa bonggang interior ng mga luxury cars ni Sara Diskaya. Wala po masyadong mga pindutan or mga pihitan kayo na makikita kasi halos lahat ay doon nyo kokontrolin sa malaking screen o kaya naman doon sa may manibela. Puro angular din po ang shape sa loob nito. Halos wala kayong makikitang kurbada. Kahit yung manibela nito ay hindi pa bilog ang shape. Mas nahahawig po ito doon sa yoke ng eroplano. Pero kahit ganyan po ang shape niyan, hindi po yan mahirap imanibela. Ito po kasi ay yung tinatawag na steer-by-wire. Ibig sabihin wala pong mechanical parts na nagko-connect doon sa manibela papunta doon sa mga gulong. Sa ordinaryong mga sasakyan, ilang pihit ang gagawin nyo para mailiko nyo ng todo yung mga gulong. Pero dito sa Tesla Cybertruck, kalahating pihit lang sa kanan or kalahating pihit sa kaliwa, todo na ang liko. Hindi po kayo gagamit dito ng tinatawag na hand over hand technique. Ang malupit pa nito guys, hindi lang po yung harapang gulong ang lumiliko kasi kasabay pong lumiliko yung rear wheels. Kung sa kaliwa lumiko yung front wheels, sa kanan naman lumiliko yung rear wheels. Kaya kahit maliit yung space, ay kayang magmaniobra. Sa may center console po nito, ay mayroong dalawang octagon shape na cup holders.
Talagang pinanindigan po kasi nila yung tema na angular. Ultimo yung mga door panels nito ay puro sharp angles. Mayroon lang pong dalawang naligaw na circle dito. Makikita nyo yan sa may manibela kasi yan po ay thumb control na ginagamit kapag nag-a-adjust kayo ng setting ng audio at nagagamit din po kapag kayo ay nag-autopilot. Ang problema naman po ng mga nakabili ng Cybertruck ay sobra daw laki ng windshield. Kaya kung mayroon ka ipinatong doon sa may dash, tulad halimbawa cellphone, at pumreno ka napunta doon sa may dulo nito, mahihirapan kang abutin. Tapos syempre, mahirap din pong linisin yung pinakadulo nitong windshield. At dahil nga po sa odd shape nitong Cybertruck, yung A-pillars po nito sa gilid ay napakalalaki din na nakakaharang sa paningin mo, lalo dito sa may left side. Nilagyan naman po nila yan ng maliit na triangle na bintana, pero challenging pa rin kung halimbawa liliko ka sa kaliwa, baka mabulaga ka na mayroon palang taong tumatawid dyan sa may kaliwa mo. Tapos medyo problematic din po pagdating doon sa may sun visor. Kasi guys, sa laki po ng windshield, once na ibinaba mo yung sun visor, ay may ma-expose na part ng windshield doon sa taas. Kakaiba rin po yung sun visor nito kasi ito lang po yung nakita ko na sun visor tapos may anak pa siya na isa pang sun visor uli. Sa gitna naman po niyang dalawang sun visor, dyan yung makikita yung pindutan ng hazard lights. Hindi po isinama yung control ng hazard lights doon sa may LED screen kasi bawal daw po yun. Kailangan daw yung hazard lights ay madaling ma-access in case of emergency. Ang isa sa mga pinakamalaking kakaibahan nitong interior ng Cybertruck ay ito lang po ang sasakyan na nakita ko na walang aircon vents na visible. Pero syempre may aircon po yan, kaya lang hindi nyo makikita yung aircon vents. Nakadesign po siya na hindi nyo mapapansin. Once naman nalalabas ka na, meron ka rin po dyan pipindutin para bumukas ng konti yung pinto tapos itutulak mo. Pero kung sakaling mag-malfunction yung pindutan, meron naman po itong mechanical na latch. Katabi po niyang pindutan na yan ay yung mga pindutan naman para sa power windows. Kapag gagamit po kayo ng turn signals, dipindot din. Nandun po sa may left side ng manibela. Sa right side naman po ng manibela, nandun naman yung pindutan ng higanting wiper. Hindi rin po ito katulad ng ibang mga automatic na sasakyan na mayroong shifter. Ang controls po kasi ng pag-abante nito at saka pag-atras ay nandun sa LED screen. Ini-slide pataas kung paabante, tapos ini-slide pababa kapag paatras. Itatap mo naman yung gitna kapag gusto mong i-switch sa park. Diyan din po sa screen kinokontrol yung pagbukas ng glove compartment na mas nahahawig doon sa lagayan ng pera ng cash register. Diyan din po kayo pipindot para mabuksan yung front trunk nito or yung tinatawag nilang frunk. Medyo maliit lang po yan tapos walang harang sa bungad. Kaya kung halimbawa maglalagay kayo dyan ng something circular, halimbawa red horse in can, po pwede pong gumulong papalabas pagbukas nyo ng frunk. Diyan din po sa frunk located yung lagayan ng windshield wiper fluid. Tapos pag isasara nyo na yan ay mayroon po yung pindutan sa may right side. Mag-iingat lang kayo kasi motorized po ang pagsarado nito. Wag na wag nyong ihaharang yung daliri nyo, yung kamay nyo, or yung ulo nyo, kundi kung sasakay naman po kayo doon sa may second row nito, ay ganun din, walang door handle, pero merong pindutan para bumukas ng konti. Tapos naibubukas po yan ng hanggang 90-degree angle. Sa may gitna po niyan, sa likod ng center console, ay mayroon ding screen. Diyan nyo din po kukontrolin yung aircon. Tapos pwede rin kayong manood dyan ng Netflix or YouTube. At kung sakaling kapos pa kayo sa space, mayroon kayong ikakarga na itutupi yung mga upuan nito sa likod. Other than that, ay wala na pong mga kakaibang features itong Cybertruck. Yung ibang mga features po nito ay tulad din ng makikita nyo sa mga ordinaryong pickup trucks na mas mura. Pero ang iniyayabang po nitong Tesla Cybertruck ay ito ang pinakamatulin na pickup truck. Kaya po nitong mag-top speed ng hanggang 209 kph at napakalakas po nitong umarangkada kasi kaya po nitong mag 0 to 100 in 2.7 seconds lang. Kaya kahit ito po ay malaki at mabigat, pwede nyo po itong isabak sa drag race. Kaya lang guys, sa dami ng mga magagandang high-tech features itong Tesla Cybertruck, marami ang kinoconsider ito na failure or palpak. Alam nyo ba guys na dahil sa kakaibang design nito ay hindi po ito inaalaw sa mga European countries. Masyado daw pong delikado para sa mga pedestrian yung mga sharp corners and edge nito.
Tapos masyado daw po itong mabigat para sa isang pickup truck. Kaya dyan pa lang po ay bawas na ang po pwedeng maging sales nito. Tapos doon naman po sa mga bansa kung saan ito inaalaw ay maraming may ayaw ng radical shape nito. Actually, naggawa nga po ako ng survey sa Facebook page natin. Tinanong ko kung nagagandahan ba sila dito sa 11 million peso Cybertruck. At doon po sa nag-comment na mahigit 200, wala po ni isa na nagsabi na nagagandahan sila. Lahat po ay puro pintas. Ang isa pa pong reason ng failure nito ay masyado daw po itong mahal. Nung i-market po kasi ito ni Elon Musk noong 2019, ang sabi niya maghahalaga lang ito ng mga around $40,000. Pero after 4 years, nung i-release ito, naghalaga na po ito ng $60,000 yung pinaka-base model. At yung pinakamahal na version nito na tinatawag na Cyber Beast ay naghahalaga ng mahigit $100,000. Tapos hindi rin po natupad ni Elon Musk yung sinabi niya noong 2019 na ito ay kayang mag-range ng up to 500 miles. Kasi yung actual na Cybertruck ay hanggang maximum of 350 miles lang ang kayang ratingin. Kaya karamihan po dun sa mga nagdeposito ng $100 ay hindi natuloy sa pagbili itong Cybertruck. Ang isa pa pong rason niyan kasi marami rin po mga nakabili na na-disappoint. Para sa kanila, hindi naging sulit yung ibinayad nila. At sa ngayon nga po ay umaabot sa mahigit 10,000 units ang unsold na Tesla Cybertruck na naghahalaga po yan ng almost $1 billion. Sumobra yung supply doon sa demand. Ang opinion ko naman po dyan ay kung kay Vice Ganda, sulit na yan kasi malakas naman pong kumita yan. Baka isang product endorsement niya nga lang po yan. Tsaka syempre alam niyo naman ng mga artista, kailangan gumagawa sila ng mga bagay na kakaiba, yung mapapansin sila. Kasama po kasi yon sa trabaho nila. So kung kayo po ang may 11 million pesos, bibili ba kayo niyan? Ilagay niyo po yung mga comments niyo sa baba para masumaba itong kwentuhan natin. Huwag niyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!